Magandang araw po sa inyo lahat. Itong yung lingkod, si Freddy, dito sa Amerika. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe, ay pakipindot lang po yung red button below so you could subscribe to my channel and it's all free. And make some comment, whether it is English or in Filipino, and give me a big likes, guys. And share this video to others, your friends, benefactors, your family circle, including the barangay where you are right now there in the Philippines, and at the same time most US Filipino here in your communities like they're in California and even here in Texas. Okay? Ngayon ang aking ipaparinig sa inyo ay tungkol dito kay Rodrigo Roa Duterte, na isang socialist president nung kanyang term na nakaraang term. At kanyang kasalukuyang trying to destroy the administration of President Bongbong Marcos Jr., which is making a great economy for the country. In fact, we are one of the fastest economy in Asia or even in the world. Ang registered natin is 15.6% or 5.6%, I'm sorry, 5.6% ang ating GDP. Napakabilis po niyan. Hindi nga mayaman ang bansang Pilipinas, pero sa administration ni Bongbong Marcos Jr., with the help of the US President Joe Biden, we were able to meet this GDP growth rate of 5.6%. Hindi nga natin narating yung 6% eh. We are much more better than even the United States, which is now the undisputed leader in economy in the world at 3.1%. Okay, makikita nyo ang laki ng diferensya. Kaya dinadala ng Amerika ang Pilipinas. Kaya gumanda ang economy natin. Ngayon, itong isang presidente na socialist president, si Rodrigo Roa Duterte, ay nagpaunlak ng isang interview dito sa China. At ito paririnig ko sa inyo. At paparinig ko lang. Hindi ko pwedeng, baka ma-copyright ako eh. Malaking bagay yan. Okay? So, paririnig ko lang. Let's start questions about your connection to China. If you have one more opportunity to visit China in the future, what kind of messages would you like to convey to both Chinese and the Philippine people? I was more of Siyan po si Rodrigo Roa Duterte. a closer friend to China. Yan. Padinig niya, ha? It seems that China here in Asia is making everything that is possible to gather us as good neighbors. But America, as it becomes its foreign policy, if you look at it at a distance, it is really hostile. Oh! So, if you stick with America, if you identify yourself with America, then everything becomes blurry with our relations with China and the rest of the ASEAN country. In terms of geopolitics, trade, we have a robust trade relations between China and after I visited China and talked to the president, humbly asking him to consider the plight of my nation, that we earn money at least one of the ways. Ito si Pangulong Rodrigo Duterte na dating Pangulo. Ay gusto pa rin maging presidente to. Gusto pa rin niya maging presidente.
At ang gusto niya ay magkaroon ng kudita. Yan ang ginagawa niya ngayon. Pinagugulo niya. At ito namang ating presidente ngayon, si Bongbong Marcos Jr., ay ayaw ihabla at payagan ng ICC na makapasok. For whatever reason, hindi natin alam. Maybe for security, and that is a suggestion of yung mga advisor niya. Kahit na si First Lady ay galit diyan kay Vice President Sara Duterte. Si Sara Duterte ay ayaw magsalita. Pero pro-China yan. Dahil ang tatay niya ay pro-China. Socialist president. Kung iboboto natin si Vice President Sara Duterte, ang Pilipinas ay babalik uli. Like kay Duterte. Gusto ba niyong mangyari yan? Ngayon, ang economy ng Pilipinas ay isa sa pinakamalakas sa buong mundo na. At 5.6% gross domestic product or GDP. At hindi nga lang natin na-meet yung 6%. But it will come this year, 2024. And it is being attested by, I just got it from a source, World Bank and IMF. Okay? Kung ito man ay totoo, ito ay news to, ay malalaman naman nyo na dyan sa Pilipinas ay marami nang naging trabaho. Marami nang pumapasok na investor. At ang nangunguna ngayon na mga investor dyan sa Pilipinas ay ang Amerika. Kasama dyan ang Singapore. Kasama dyan ang Japan. Ang China di rin nawawala pero hindi na sila ang una. Dito nga nakikita namin may mga pumapasok na produkto na galing sa Pilipinas. And we are very proud of that. Yung Seafood City na Filipino supermarket is now being accepted by the Americans here in America. In different city like Chicago, in California, here in Texas, or whatever state, ay tinatanggap na ng mga Amerikano. Kasi masarap naman ang ating mga pagkain, ating mga produkto. At dito, iba mga produkto ito ay galing Thailand, galing Malaysia. Okay? Ang Malaysia nga ay pro-China yan pero ayaw nilang sakupin ang kanilang teritoryo ng China. Kaya, mag-isip-isip kayo. Ngayon, napapansin natin ang mga Pilipino dyan sa Pilipinas ay naging pro-American na. Uli, bumalik. Compared to the past administration of Duterte. Ngayon, kung sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at pinagtatanggol niya, ay there must be a reason behind why he's doing that. Kahit na siya ay iniinsulto, minumura, ay hindi niya magawang labanan ang mga Duterte. We don't know. Medyo sinasaling niya lang. Pero maybe that is for security purposes. Excuse me. Kaya tuloy natin to, no? Tuloy natin. To earn money was really our exports because we are an agricultural country. So I was very appreciative of the brotherly gesture, almost like to cry. It was really very kind to us Filipino. I hope that we can stop this. Dito pa makikita natin ang flag ng China ay going side by side with the Philippines. Nakita nyo? Ito ay lantaran sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isang socialist president na ini-inline niya ang Pilipinas, kayong mga Pilipino, sa China. At yung mga inchik ba, sa palagay nyo, ay tinatangkilig din kayo. Second class citizen lang kayo.
Sa mga interview, pumunta kayo sa YouTube. Ano ang sinasabi ng mga inchik sa inyo sa China, mainland, hindi sa Taiwan, ha? Taiwan kampihan sa mga Amerikano. Kampihan dito sa ating mga Pilipino. Yung mga Taiwanese. Kakaiba sila sa mainland China. They want democracy in Taiwan. Okay? That is the big difference between the two. Taiwan is a democracy country while China is a communist country. They want to rule the world. Ito mga China na headed by President Xi Jinping. Pinaalis nga nila sa partido nila yung dating presidente. Yung ganyan katindi dyan sa China. At ang China ngayon ay ang layo na ng distansya ng Amerika sa kanila when it comes to economy. Ito, tuloy natin yung ating interview ng China at yung mga Pilipino pala ay nagpunta na yung mga pro-China, nasa China na sila ngayon. We cannot call them Filipino. We can call them Chinese already. Okay? Katulad ni Attorney Harry Roque. Mga Chinese na yan. For what? Selfish interest. Kasi alam nila mayaman ang China. Oo nga, accept natin mayaman. Pero hindi na kasing yaman nung araw. Kasi marami na silang kaaway ngayon eh. Ngayon, sa business, in economy, we need more friends. Kayo, mga Pilipino na umaatake sa Pangulo. Bakit ba biyahe ng biyahe ang ating Pangulo for the past 2 years? Almost 2 years. Ito na ang resulta. We are having more friends than before. Inaway ni Duterte ang lahat ng bansa na kaalyado ng Amerika. And look what happened to our economy. Okay? So, wag natin tapusin. Napakahaba ito eh. Paririnig ko lang. Rocos over there because the Americans are the ones pushing the Philippine government to go out there and find a quarrel and eventually maybe start a war. Yan ang parating sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte at ang mga pro-China. Parati nilang ginagawang na it looks like the Philippines will be at war. You know guys, the United States and China are the two biggest economy in the world. Ang China ay umaasa sa Amerika for their economy. And America needs also China for our economy here in America. We could not afford and China could not afford to fight a war headed together. Kasi pareho itong malalaking economy. Paano mo pakakarin ang 1.6 billion people if you will be at war? Your country will be at war. Do you think so? Ikaw, may anak ka. 12 anak mo. Makikipag-away ka ba? Kahit sabihin mo mayaman ka na. Do you think that you could take a risk? Kasi pag makipag-away ka, gagastos ka, more especially when you are fighting in a court. How are you going to feed your family of 12? Kahit mayaman ka. Malaki ang babayad mo sa mga abogado mo. Am I right? So, ito ay isang bahagi ng pag-i-interview ng China News. Ito ay mga Pilipino ay nagpunta na diyan yung mga pro-China sa Global Times. Diyan na sila nagsisipagtrabaho sa China. Okay?
because Global Time is an English, I think, newspaper there in China. So I hope that you guys will be, I was able to help you a lot when it comes to trying you guys, most especially the young student, the young professional, okay, to fully understand itong mga political issue or geopolitics issue concerning our country there in the Philippines, and at the same time, on the opposite, China. Okay? In God we trust, never hold your peace. I see you in my next vlog.